Wala pang kain, wala pang tulog. Palakpakan nga po muli natin minsan ang buhay ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? So, ngayon po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At muli, bigyan mo muna ng isang matamis ng ngiti ang iyong katabi. Matamis ng ngiti, pwedeng may kasamang 500, 1,000. So ngayon pong araw na to, tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At katulad po ni Pastor Remy, nung Friday, pagkatapos ko ng school, sabi ko, meron akong nararamdaman. At Sabado, ang hirap gumising, pero sabi ko, kailangan gumising. Naghihintay si Lolo Junior. Kailangan maggawain. At mula kanina umaga, ganun pa din. Pero sabi ko nga, Lord, sa iyo ang araw na to. Amen? Kaya kailangan, kung last ko man to, bibigay ko na yung best ko. Amen? Kung last mo na yan, ibigay mo na yung best mo. Katulad nga ng buhay ni Lolo Junior, sabi ko nga, kahit sa huling sandali, napapurihan ng Diyos sa buhay niya. Hindi man naging maganda yung simula ng takbo ng buhay niya, pero yung napakabuti ni Lord, no? Inubos yung buhay niya sa paninigarilyo, pag-inom ng alak. Pero doon sa huling bahagi ng buhay niya, hindi pumayag si Lord na hindi niya makatagpo yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Na walang imposible sa Panginoon. Kahit gaano kapangit, hindi gaganda simula mo, ang pinakamahalaga sa dulo, nakilala natin ang Panginoon. Amen? Kaya kahit naginiginaw tayo ngayong umaga, okay, so mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Tayo pong muli ay manalangin, dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito, sa sandaling ito na kami ay tinipon mo upang mag-aral ng iyong salita. Salamat, Lord, dahil napakabuti mo sa aming mga buhay, Panginoon. At mas lalo mong pinapaunawa sa amin kung gaano kaganda, kung gaano katindi ang plano mo para sa amin. Salamat, Lord, dahil sa iyong pag-ibig, kami ay lumalakas, kami ay nakukumpleto, Panginoon. Ang buhay namin ay natutunan namin na laging dumepende lamang sa iyo. Kaya sa umaga na ito, Panginoon, muli po binubuksan namin ang aming puso't isipan, ang buhay namin para sa iyong salita, Panginoon, para sa iyong mensahe. Tulungan niyo po kami na maunawaan ito, Banal na Espiritu. Magpakahayag ka po sa umaga na ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ano-ano man yung aming mga dala, ano-ano man yung mga pangailangan namin, alam ko, Lord, kakatagpuin mo kami sa umaga na ito, Panginoon, at ang iyong kapahayagan ay maririnig at masasaksihan ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Lord, dahil alam namin may gagawin ka sa aming mga buhay, may gagawin ka sa aming mga pamilya, Panginoon. At hindi matatapos ang 2025, Panginoon, na mas lalo namin mararanasan yung gagawin mo sa buhay namin at sa iglesyang ito, Lord. Lalakaran namin ang plano mo, Panginoon. Lalakaran namin ang kagustuhan mo, Lord. Lalakaran namin, Lord, yung nais mo na may pakilala ka sa mga tao, Panginoon. Kaya salamat, Lord, dahil kaisa mo kami, pinili mo kami, kabahagi mo kami ng yung magandang plano na ito, Panginoon. Sa iyo po namin pinagpapasalamat ang araw na to, ang kagalakan, kalakasan, kagalingan, ay para lamang, ay magmumula lamang sa iyo, Panginoon. Sa iyong papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Okay, so ngayon po tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos at ilang araw na lang, Pasko na. Amen? Ilang araw na lang ba? 16 days before Christmas. Okay, so ngayon po, muli, paalala natin, ang ating tema for this year ay enlarge our territory. Okay, sorry po, 11 days na lang. Iba yung Pasko ko, bakit ba nangingialam kayo? Maipilit lang, okay? Nakikinig lang naman ako sa mga ano-ano. Actually, hindi ako nagbibilang na araw kasi mamaya maunawaan nyo, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen? I do not count days before Christmas. Kiss mo na. O, di ba? Sa umaga to, nakatanggap ka pa ng isang matamis na halik. O, kung katabi mo yung asawa mo, bigyan mo yan ng isang 500 na lang.
Okay, so enlarge our territory. Nag-enlarge po ba yung territory natin para sa Panginoon? Sabi ko nga, Lord, ang huling pag-enlarge ng territory ni Lolo Junior ay naganap na. Pumunta na siya sa kanyang huling hantungan. Bakit? Kasi kahit sa kanyang burol, nakapaggawain pa tayo, nakapaghayag pa tayo ng mensahe ng Diyos. At yun yung huling gampanin niya. Kaya kung ikaw, kung ayaw mong kumilos, gusto mo ba, yun na rin yung huli mong enlarge our territory. Paalala, Kasi hindi natin hawak ang buhay. Amen? Hindi natin alam kung hanggang saan pa tayo. Gusto mo ba, ganun ka rin kay Lolo Junior? Yun na yung last ng enlarge mo? O may rami ka pang gagawin para sa Panginoon? Tanungan mo yung katabi mo, anong gusto mo? Kikilos o hihiga na? Mamili ka. Kung ano gusto ni Lord, yun yung best answer. Amen? Sabi ko nga, pinakamasarap palang mamuhay sa Panginoon. Kasi kung ano man yung gusto ni Lord, halimbawa, sa panahon mo ng pag-uwi mo, paghiga mo, basta kung ano yung gusto ni Lord, yun yung best. Amen? Kung panahon pinagpe-pray natin kung ano yung kalooban para kay Lolo Junior, sinagot na ni Lord yung katugunan. Kasi the more na makikita mo siya, mas nakikita mo kung gaano yung hirap talaga. Hindi simple yung dinaanan niya. Pero, ganun pa man, tapatan Diyos sa mga anak niya. Amen? So, para po sa buwan na to, ang ating tema is Celebrate Jesus. Amen? Isang napakagandang salita na konektado sa bawat anak ng Diyos na nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Naisip ko nga, ang buhay ng isang Kristiyano ay isang buhay ng celebration. Amen? Sa Tagalog, ano bang Tagalog ng celebrate? Bakit hindi ko makita sa inyo ngayong umaga na to ang celebrate? Amen? Kung ito yung last Sunday mo na, bakit hindi mo pa ibigay yung best? Amen? Ang buhay natin is celebration. Bakit? Hindi dahil may mga maleta ka na pera, mga ganong karami. Siyempre, iba. Nahuli yung mga Diba? Hindi dahil may maganda kang sasakyan na napicturean dun sa mga maleta na pera, di ba? Hindi dahil nagta-travel ka sa kung saan lugar. Ang buhay isang celebration. Bakit? May Jesus ka sa puso mo. Dahil sila yung happiness nila, temporary lang, pansamantala lang. Pero yung kagalakan sa bawat anak ng Diyos, pang habang buhay. Amen? Halimbawa po, nagbukas ka ng regalo. Ang mga regalo, pwedeng pang isang araw, pwedeng pang isang linggo, pwedeng pang isang taon. Halimbawa, ang regalo mong natanggap ay 2K. 2 kilong bigas. Sino ba nakatanggap na pastor ng 2K? O kaya yung 1M. Gaano katagal yung 1M? Isang Milo. Kung yung natanggap mong regalo, pagbukas mo, magtatagal lang siya ng pwedeng isang oras, pwedeng isang linggo. Halimbawa, kung damit na suot mo, ilang taon. Pero isa pinakamasarap na regalo ang tatanggapin natin ay yung Panginoong Yesus. Amen? Kasi yung regalo niya, pang eternity, pang walang hanggan, walang expiration. Kaya po dito sa ating pag-aaral, tingnan natin yung sinasabi ng salita ng Diyos in the book of Luke 1, verse 31, na kung saan, hindi alam ni Luke, wala sa hinagap niya siguro, na yung sulat niya kay Theophilus ay makakasama sa Bible. Ito lang yung gospel book na may sequel. Ano yung sequel? May kadugtong. Kasi si Luke, isa siyang doktor na, kaya mapapansin niyo, ano siya the details. Magaling siya sa details. At yung buhay niya, yung pinagsunulat niya, ay patungkol sa buhay ng Panginoong Yesus. At hindi lang nagtapos doon. Sumulat hindi siya ng aklat ng Acts. Amen? Na kung saan sinulat niya kung paano lumago at lumaganap ang iglesia ng Panginoon. Amen? Ganon, isa sa kagandahan ng regalo ng Diyos sa buhay ni Luke. Okay? Ang sabi po dito, sa kanyang sulat, nung kausap ng anghel si Mary, "You will conceive and give birth to a son, and you are to call him
Jesus. Doon pa lang sa pangalan, may ibig sabihin na, ano ibig sabihin ng Jesus? The Lord saves. Yahweh saves. Nagliligtas ang Diyos. Amen? Kaya hindi simple yung kanyang ipagbubunti sa Tagalog. At ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Amen? Siya yung pinili para maging bahagi ng misyon ng Panginoong Jesus. At may nagpaparamdam ba? Hindi. Minsan na pag-usapan namin niya, yung mga nagpaparamdam eh. Okay. In verse 32 hanggang 33, sino nga ba tong Jesus na to? Sabi niya, He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Sa Tagalog, ano pong sabi? Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Imagine mo kung ang ilaluwal mo na bata, ito yung description. Diba? How blessed you are. At sabi dyan, siya ay maghahari sa bahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Kaya salamat sa Panginoon. Dahil sa sandaling ito, patuloy na naghahari ang Panginoon. Amen? Hindi lang sa lahi ni Jacob, kundi sa buhay ng bawat isa sa atin na nanampalataya sa Kanya. Amen? Ang hari, ang kaharian, tataas, babagsak. Hindi, may span lang. Pero ang kaharian ng Diyos, mananatiling magpakailanman. Amen? Kaya ang pag-aaral po natin ngayong umaga na to, ay patungkol pa rin sa Kanya. Kasi minsan, may mga anak ng Diyos, may mga Kristiyano, pag naiba yung laman ng ganito, ang tendency ng buhay niya, maging malungkot. Pag naiba yung focus mo, ano ba, ang focus mo, pera. Siyempre, pagka kailangan mo ng pambayad, pag kulang ka sa pera, at yun yung laman ng puso mo, at wala kang pera, ano magiging reaction mo? Masaya ka ba? Walang tanong Kanya-kanyang survey ito. Kaya kung sino nagpapasaya sa'yo, yun din yung magpapalungkot sa'yo. Kaya minsan may mga dumating sa punto natin na tayo ay nadidiskaril dahil naiiba yung laman ito. Amen? Naiiba yung laman ng buhay natin, naiiba yung focus. Kaya nga sa sandaling ito, mapalad tayo sa Panginoon. Bakit? After ng 11 months, sa 12-month celebration na ang ibinigay na tema sa atin ng Panginoon. Amen? Ang buhay mo ay tinadhana para ipagdiwang ang Panginoong Yesus. Amen? Kaya hindi pwedeng lulugo-lugo ang isang anak ng Diyos. Bakit? Celebration ng buhay mo. Hindi dahil marami kang pera, normal na, maganda ka. Tingnan mo yung katabi mo, maganda yan, syempre. Pogi yan. Pero, ang pinakamahalaga, nandyan si Jesus sa puso mo. Amen? Kaya ngayon po umaga na to, buksan natin yung napakagandang regalo ng Diyos sa atin. Birin mo, no? Ang pag-aaral natin ay nasa Luke chapters 1 and 2. Okay? Diyan po natin huhugutin ang ating pag-aaral. At birin mo yung hari ng mga hari, yung anak ng kataas-taasan, nagsimula ang kanyang misyon sa isang sabsaban. Amen? Hindi siya pinanganak sa isang napakagandang palasyo, kundi pinanganak siya sa isang lugar na pinakamababa. At wala iba kundi ang sabsaban. Amen? So ngayon pong umaga na to, ang ating time, ang title natin is Celebrate the Christ of Christmas. Celebrate the Christ of Christmas. Dududo pa ako dyan, baka mahirapan kayong basahin. Okay, celebrate the Christ of Christmas. Ang Pasko, syempre, ay isang selebrasyon na masaya. Kahit na sa iba sila ay nalulungkot kasi ang
Kasya na daw ang 500 sa isang Noche Buena. Sabi ko nga, marami nga nagcha-challenge, di ba? Gumagawa ng Noche Buena. O, pagkakasyahin namin yung 500. Yan ang patakaran ng mundo. Pero ang tanong, ang isang anak ng Diyos, mababagabag ka ba? Hindi. Bakit hindi nakabase doon? Ang iyong Pasko, ang iyong Noche Buena, nakabase sa Kanya ang Pasko mo. Amen? Kahit na ngayon wala ka pang hawak na pera, malay mo mamaya o bukas, si Lord ang bahala sa atin. Amen? Kaya we need to celebrate the Christ of Christmas. Saan ba nagsimula ang Christmas? Ang Christmas ay nagsisimula sa Christ, kay Kristo. Kaya ma-enjoy lamang natin ang Christmas kapag si Kristo ang nangunguna sa buhay natin. Amen? Tanong, anong plano niyo sa Pasko? Meron ba kayong mga menu na lulutuin na? Meron ba kayong mga lugar na pupuntahan na? Meron ba kayong mga gagawin? Mag-i-itcha ba kayo ng mga barya? Okay, nawala yung kalaban natin sa Kuya Gandhi. Nawala yung kalaban namin sa agawan ng pera. Hindi mo, ay, nakikiagaw nga din pala yan. Okay? Anong plano niya sa Pasko? Minsan marami tayong plano, di ba? Honestly, nag-aano ka na, ano bang lulutuin? Saan ba kayo magpapasko? Pero ang mahalagang tanong pala sa isang anak ng Diyos, anong plano mo para kay Kristo sa Pasko? Amen? Bakit? Sino bang may birthday? Siya. Pero bakit tayo nasusunod na ito gusto kong gawin, ito gusto kong gawin? Nami-miss natin yung point ng reason ng celebration ay si Kristo. Kaya nga, celebrate the Christ of Christmas. Minsan po kasi, kaya nga di ba, sino ito nalulungkot pagka wala siyang bago sa Pasko na damit? Di lang bata yun ha. Mayroon pa rin mga adult na nalulungkot pag wala siyang bago pag Pasko. Nagtitingin na may mag-asawa. Siyempre, masarap naman pag may bago ka pag Pasko, di ba? Pero kung wala man, masarap pa din. Amen? Bakit? Hindi naman to para sa atin eh. Ito ay patungkol sa Kanya. At pag naunawaan natin na patungkol to sa Kanya, mauunawaan mo kung gaano niya katindi yung pag-ibig niya sa atin. Amen? Imagine niyo yung pamilya ni Brother Juan. Diba? Ilang pamasko ang bibilhan niya. At gusto pa ni May ng kambal. Manghiram ka na lang. Gusto mo pa yung dalawa? Kasi gusto daw kambal na babae. Okay pa ba sa'yo kambal na babae? Joke lang naman. Biruan lang naman namin yun. Okay? So, minsan kasi, yung Pasko natin, nakatuon sa mga bagay sa paligid natin. Nakabagay sa anong hawak mo. Diba, nalulungkot ka. Diba, si Alay, masaya siya na medyo konting lungkot. Kasi nandiyan si Pipoy, masaya siya. Siyempre, wala na sweldo. Pero sabi nga niya sa kanina, dati masyado siyang bagabag sa mga pangyayari. Pero ngayon, unti-unti niya nauunawaan na ipagkatiwala kay Lord lahat. Amen? Kasi hindi naman to patungkol sa atin. Patungkol to sa ating Kristo sa buhay. Kaya kailangan, sa December na to at sa bawat araw, ipagdiwang natin si Kristo sa Pasko natin. Ipagdiwang natin siya. Kaya nga meron tayong pamaskong handog, meron tayong evangelism, outreach. Makibahagi tayo. At mamaya, tanungin niyo mga sarili, Lord, ano bang pwede kong ibigay sa iyo ngayong Pasko? Ano bang gusto mong gawin ko para sa iyo? Diba kasi ang gusto lang natin, tanggap ng tanggap. Pero tandaan natin, ang Pasko ay para sa Kanya at para sa atin. Amen? So ipagdiwang ang Kristo ng Pasko dito sa Luke chapter 1 and 2. Meron po tayong 5 character na pag-aaralan. Paano nga ba natin maisa-celebrate o maipagdiriwang si Kristo sa ating mga buhay? Amen? Paano nga ba natin magagampanan yung nais ng Diyos sa panahon na ito? Okay? Tingnan po natin.
Sinong unang, pagdating sa kapanganakan ng Panginoong Hesus, sinong pinakamalapit sa Kanya? Siyempre, wala iba, yung dadaanan. Yung mabubuntis. Wala ibang dadaanan kundi yung mabubuntis. At dito, paano ba nag-react si Mary nung dumating sa kanya ang kanyang Kristo? Mary po, lingkod ng Diyos yan, kaya ganyan. Pamilyar yan. Okay? So dito, makikita natin sa Book of Luke, nagsimula, pinakita yung details ng kapanganakan ng Panginoong Yesus. Amen? Di ba? Si Mary, natatagpo ang katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, pinagpala sa harapan ng Diyos. Nagpakita sa kanya ang isang anghel, si Angel Gabriel, at sinabi sa kanya na ikaw ay magdadala sa iyong sinapupunan at ang pangalan niya Jesus, na tagapagligtas. Amen? Pero magano kadali? Gaano kaya kadali yun na sabihin o tanggapin na ikaw ay magbubuntis kahit wala ka pa namang asawa? Pero anong sagot niya? Sabi lang niya, paano po mangyayari yun? Ngayon ako ay birhen. Sa pinaliwanag ngayon ng anghel, kung ano yung magaganap. Magkasarap yung buhay ni Mary, pagkat sa buhay niya, makikita mo, na kahit may mga bagay siyang hindi maunawaan, basta ito ay kalooban ng Diyos, tatanggapin lamang niya. Amen? Na kung meron, paano yung tungkulin niya ay itinalaga ng Diyos, bili mo, ang tinignan ni Mary siguro, pinagkatiwalaan ako ni Lord. Amen? Hindi yung kung paano, bakit? Delikado sa kanya eh. Wala siyang asawa pero magbubuntis siya. Pwede siyang babatuhin hanggang mamatay. Pero nung sabi niya, mangyari nawa ang iyong kalooban. Kung anong gusto ni Lord, doon ako. At sabi niya, di ba, ang iyong si Elizabeth, ngayon, 6 months nang pregnant. Pero sila ay baog, pero dahil sa kalooban ng Diyos, nabuntis si Elizabeth. Kaya sabi niya, pumunta ka doon. At dito, na nag-uusap sila ni Elizabeth, nung binati ni Mary si Elizabeth, napagalaw yung bata sa loob ng sinapupuan ni Elizabeth. At doon, kinonfirm ni Elizabeth yung panawagan ng Diyos kay Mary. Kaya naman, anong sabi ni Mary? In Luke 1:46-47, my soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. Sa Tagalog, ano pong sabi? At sinabi ni Maria, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Amen? After nang malaman niya yung balita patungkol sa kanyang dinadala, after niya makausap si Elizabeth, ang initial reaction ni Mary, walang iba, kundi nagpuri sa Panginoon. Amen? Siya ay nagagalak sa gagawin ng Diyos sa kanyang buhay sapagkat sabi nga nila, hinintay nila for 1,500 years yung pangako ng Diyos para sa isang tagapagligtas. At biruin mo, ikaw yung napili para maging daluyan. Alam ni Mary yung kanyang purpose, alam ni Mary yung kanyang role. Kaya nga siguro kung makikita ni Mary yung sa kapanahon na natin ngayon, sasabihin niya na hindi. Ako'y tao lang din katulad niyo. Sa kanyang awit, makikita natin kung paano niya pinupuri ang Panginoon. At ang isa pong maganda dito kay Mary, lagi niya nilagay sa puso niya yung nangyayari sa kanyang buhay. Amen? So halimbawa, sa Pasko na to, ikaw ay nagtanong sa Panginoon, Lord, anong gusto mong gawin ko? Diba? Sa ating paghahayag ng mabuting balita, minsan nakakahiya, nakakatakot, ano kayong sabihin nila, ano kayong iisipin nila, pero lagi natin tandaan, basta sinabi ng Diyos, go ka lang. Si Lord ang bahala sa atin. Amen? Kaya nga number 1, paano natin celebrate si Christ sa ating Christmas? Number 1, prepare our hearts for rejoicing, like Mary.
Ihanda ang ating puso para sa pagsasaya tulad ni Maria. Amen? Hindi man niya maunawaan yung mga bagay na nangyayari, pero binuksan niya yung puso niya para sa Panginoon. Kaya minsan, maraming tao sa paligid natin, ang hindi ma-enjoy ang Christmas. Bakit? Sarado to. Hindi handa ito. Pero ikaw bilang anak ng Diyos, yun sa panawagan ng Diyos sa atin, para ma-celebrate natin si Kristo sa ating mga buhay. Lagi natin i-check, bukas ba yung puso mo para sa Panginoon? Bukas ba yung puso mo para sumunod sa Panginoon? Bukas ba yung puso mo para italaga yung buhay mo para sa Kanya? Amen? Handa ka bang maging kabahagi ng Panginoon sa Kanyang gagawin? Kasi dito, ihanda ang ating puso para sa pagsasaya, sa ating rejoicing. Bakit? May gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? At sa Kanyang pagsasaya, sa Kanyang pagdiriwang, sa Kanyang rejoicing. Paano nagdiwang si Mary? Paano ba tayo magdiriwang sa ating buhay? Paano tayo mag-rejoice? Katulad ng ginawa ni Mary, siya ay nagpuri sa Panginoon. Punuin natin yung buhay natin ng pagpupuri sa Panginoon. Amen? Punuin natin yung buhay natin ng pagsamba sa Panginoon. Punuin natin yung buhay natin ng pagsunod sa Panginoon. Kasi may magandang inilaan ng Diyos sa buhay natin. Amen? So una, to celebrate Christ in our Christmas, kailangan bukas yung puso natin para sa Panginoon. Amen? Kailangan ihanda natin yung ating puso para sa gagawin ng Diyos. Kailangan ihanda natin yung ating puso. Bakit? Nung sila ay si Daniel lang yata masaya pag nagtuturo ako. Siya lang yung nakangiti pag nakikita ko. Okay? Celebration tayo. Okay? Namnamin lang natin. Okay? So, sabi nga niya, nung makikita niyo po sa Luke chapter 2, hindi maunawaan ni Mary. Diba? Nung nanganak siya, nilabas niya ang Panginoong Yesus. Pumunta yung mga shepherd sa kanya. Kinuwento yung nangyari. Alam mo yung response niya? Alam mo yung ginawa niya? Treasure lang niya yun. Nilagay niya yun sa puso niya at pinagbulay-bulay. Hindi man niya maunawaan, pero kung ito yung kalooban ng Diyos, sige, Lord, lagay mo sa puso ko. Tapos nung malaki na si Jesus, hinahanap na sa templo, napagod sila kakahanap. Sabi ni Jesus sa kanila, hindi niyo ba alam? Na ako'y naparito para sa tahanan ng aking ama. Doon din yan sa Luke 2. At anong reaction ni Mary? Hindi nila maunawaan eh. Pero sabi doon, ilagay lang niya yun sa puso niya. Bilang isang ina, kasi kakailanganin niya yun. Dahil makikita niya yung anak niya na mahihirapan sa huli. Anong point sa atin ito? Wag nating kakalimutan na sa puso natin, walang ibang pinakamahalaga kundi si Jesus sa buhay na to. Amen? Marami man pera o konti, may sunog mang beans o wala, marami mang handa o wala, diba? Kompleto man o hindi, ang pinakamahalaga sa buhay natin ay walang iba, kundi ang Panginoong Yesus. Amen? Ihanda natin yung puso natin. Dahil sa number 2, makikita natin, sa Luke 1:67, makikilala naman natin yung pangalawang karakter. Okay? Una, si Mary. Nakita natin kung gaano kabukas yung puso niya para sa gagawin ng Diyos. Para itong sinabi kay Mary, parang siguro, para sa akin ganito ka-imposible. Okay? Brother Juan, gusto ni Sister May ng kambal, ikaw naman ang magbubuntis. Pwede kang matuwa buntis. Si CJ ba? Okay? Okay. Lilipat tayo sa kabito. Meron nagre-request? Ready ka na ba? Ready daw. May sumasagot. Ganun kayong posible. Minsan, yung mga papagawa natin ng Panginoon, parang hindi mo kaya. Pero dahil kay Lord, kakayanin mo. Number 2, sa buhay naman, ng unang kinausap ng anghel, na si Gabriel, para bigyan ng mensahe sa New Testament. Sinong nauna, si Mary o si Zechariah?
Si Zechariah. Bakit? Kasi, nung kinausap nung anghel, si Mary, 6 months nang buntis, si Elizabeth, yung asawa ni Zechariah. Si Zechariah ay isang pari. Nung panahon siya ay naglilingkod sa templo, ginagampanan niya yung kanyang duty. Kinatagpo siya ng mensahe ng Panginoon. Pinapuntahan siya sa anghel at sinabi, Zechariah, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Ano yung panalangin nila? Na sila ay magkakaanak. Bakit? Matanda na kasi sila. Kaya ang sabi ni Zechariah, paano ako makakatiyak na mangyayari to? Ako at ang aking asawa ay matanda na. Gusto mo ba sa mga ganong edad? May mga 80 plus. Para nakapagpahinga ka man lang. Pero alam nyo, sabi ko nga, napansin ko, nung dumating ang anghel ng Diyos, may mensahe kay Mary, kay Zechariah, at dun sa shepherd. Pero itong dalawa, parehas nagtanong. Si Mary nagtanong, paano mangyayari yun? Birhen ako. Si Zechariah, nung tinanggap niya yung mensahe, na magkakaanak ka, ang tanong niya, paano ka makakatiyak na mangyayari yun? Ang aking asawa at ako ay matanda na. Si Mary, pinaliwanagan ng anghel. Zechariah, ginawang pipi. Hindi siya nakapagsalita. Bakit? Parehas lang nagtanong. Anong kaibahan ng tanong ng dalawa? Yung isa may pananampalataya, yung isa may pag-aalinlangan. Bakit? Sa panahon ni Mary, wala pa siyang nakita na nabuntis ng walang asawa. Iba na lang yung mga ninja ha. Ibang usapan yon. Mga ninja moves. Pero naturally, wala pa siyang nakita. Wala pa sa record. Pero sa panahon ni Zechariah, nung sinabi na magbubuntis yung kanyang asawa kahit matanda na, may record na. Dapat alam niya to. Amen? Sino example na matanda na nagkaanak pa? Si Abraham. May isa pa. Sino pa? Si Abraham pa rin. Hindi. Si Isaac. Ganun din. Nasa lahi siguro yung nagkakaanak ng ano na. So dito, si Zechariah, may example ka na bakit hindi ka pa naniwala. Si Mary wala pa. Kaya ang tanong niya, paano ako makakatiyak? Diba? Minsan may gagawin ng Diyos sa buhay natin, pero yung puso natin, hindi handa. Kaya nga number 1, ihanda mo yung puso mo. Kasi sa panahon ni Zechariah, hindi handa yung puso niya. Tinanggap niya na. Wala na talaga. Pero ang sabi ng Diyos, dininig ng Diyos yung panalangin mo. Kaya sa buhay mo, kung tingin mo sarado na, pwede pa. Amen? Kung ito ang kalooban ng Panginoon, pwedeng ibukas ang sarado. At pwedeng imposible ang imposible sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya nito, sabi ng anghel, hanggat hindi nagaganap yung mensahe ng Diyos, mananatili kang tahimik. Kaya yung mga mahilig magduda sa Panginoon, baka isarado ng Diyos ang inyong mga labi. Pero ng panahon na to, dumating yung kanyang pinakamamahal na anak. Okay? Sa tradition ng mga Hudyo, meron silang tinatawag na covenant of circumcision. Ano yung tawag doon? Nakalimutan ko. Sinulat ko yun eh. Ay ko nakakalimutan. Brit Milah. Okay? Ano yung Brit Milah? Sa panahon ng Hudyo, sa panahon nila hanggang ngayon yata, yung Brit Milah ay covenant of circumcision. Na kung saan ang isang batang lalaki, pagdating ng 8 araw na gulang, 8 days old, siya ay tutuliin na. Dahil ito yung tipan nila sa Panginoon, tipan nila kay Yahweh. Ito ay inutos ng Panginoon sa panahon pa ni Abraham. Kaya ito ay tradition nila, kultura nila to. Amen? Ibig sabihin, pumapasok sila sa isang pagtitipan, pag tinuli yung lalaki, yung bata, meron pa bang hindi tuli dito? Baka wala pa sa covenant? Si Paul. Paul,
Kumakain lang siya. Wala. Okay. Nung pumasok, yung pagtutuli para sa kanila ay pagpasok sa isang covenant. Ibig sabihin, tinuli yung anak, ibig sabihin, ikaw ang Diyos ko. Amen? At ako'y sa'yo. Amen? Pumapasok ako sa isang kasunduan na ako, Lord, nagpapasakop ako sa'yo. At doon din, inihahayag, hindi agad-agad pala binibigay yung pangalan. Kung mapansin niyo yan sa Luke 1, makikita nyo sa 8 days old na celebration nila, doon palang binabanggit yung pangalan. Okay? Ang magiging pangalan mo ay Robert Paul Kagoko III. Pinagpala ka sa lalaking lahat. Celebration. Kasi birthday niya ngayon. Birthday niya ngayon. Sabi nga ni Kuya Andrew, happy birthday, Astig. Sabi ko, Kuya, mana lang daw sa'yo. Bakit? Pag ito pinagalitan mo, nalulusaw na lang bigla, nagiging Muslim, lumuluhod, dumadapa. Walang makapagtan sa kanya. Pero sabi ko nga, may timing lang yan. Darating din yan sa pagkatuto. Amen? Tinan niyo si Gab-Gab, madali lang yung sayaw yun eh. Balik doon. Biglang lumukot yung buhay saglit eh. Okay? May panahon sa lahat ng bagay. Okay? So, ayun na, balik tayo sa kwento. Nung panahon na ihahayag yung pangalan, yung mga tao doon nagde-decide, Zachariah na lang din ipapangalan sa kanya, sa bata na to, sa bata ni Elizabeth, sa anak ni Elizabeth. Kasi, ayon pala sa kanila, ang pangalan ay sinusundan doon sa mga naging pangalan na ng kailang mga ninuno. Kaya yung sinabi ni Elizabeth, hindi, Juan ang pangalan niyan, John. Si John, ayan si Juan. Hindi, Juan. Sabi lang, hindi pwede kasi wala pa naman tayong Juan sa pamilya natin. Wala pang Juan sa kanyang ninuno. Kaya lumipat sila kay Zachariah. Sabi nila, ano bang pangalan ng bata? Sabi niya, kuha niyo akong sulatan. Nag-senyas lang siya. At sinulat, John. Doon sila namangha. At John ang naging pangalan ng bata. Amen? The moment na nangyari yon, nakapagsalitang muli si John the Baptist. Zachariah, na tatay ni John the Baptist. At dito, sa kanyang kapuspusan, in Luke 1:67, his father Zachariah was filled with the Holy Spirit. Amen? Naganap yung katugunan ng nais ng Diyos and prophesied. Si Zacarias na ama ng bata ay napuspos ng Espiritu Santo at nagpahayag ng mensahe mula sa Panginoon, mula sa Diyos. Number 2, pagkatapos natin ibukas ang ating mga puso para sa nais ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi minsan, sa bawat Pasko, sa bawat bagong taon, gumagawa tayo ng iba't ibang goal. Whether we like it or not, meron yan. Kahit isa, amen ba? Meron tayong gagawin. Pero bilang isang anak ng Diyos, mahalaga pala na ang goal natin, lalo na sa bawat pamilya, sa bawat iglesia, ang goal pala, anong gagawin natin para kay Kristo. Amen? Bawat araw, bawat taon, bawat sandali, hindi lang tuwing December. Kundi, anong gagawin natin para kay Lord? Dahil number 2, sa buhay ni Zachariah, makikita natin, to celebrate Christ, para maipagdiwang natin si Kristo, we need to bask in the presence of the Lord, like Zachariah. Magbabad tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? Nais ng Diyos na makasama tayo. Nais ng Diyos na makapiling tayo. Hindi yung every Sundays, doon mo lang siya nakakausap. Every Sunday, doon lang kayo nagkakatagpo ni Lord. Kailangan magbabad tayo sa presensya ng Panginoon para ma-celebrate natin yung Kristo ng Pasko ng buhay na to. Amen? Dahil katulad ni Zachariah, natagpuan siya ng Diyos na naglilingkod sa Panginoon. Natagpuan siya na nagsaserve kay Lord. Sa buhay natin, para mas maunawaan natin yung mensahe ng Diyos, magbabad tayo sa mensahe ng Diyos. Magbabad tayo sa kanyang presensya. Amen? Kailangan this year, this Christmas, mas maging malapit ka kay Jesus. Amen? Siya naman yung regaluhan natin. Amen? Siya naman.
Katulad niyan, dami nating regalo na. Hindi natin tinatanong, meron ba ako dyan? Tatanong natin, anong pwede ko ibigay sa iyo, Lord? Okay? Binibigay ko na po sa inyo ang asawa ko. Hindi ganun, ha? Binibigay ko sa po yung anak ko. Okay? Kailangan magbabad tayo sa presensya ng Panginoon. Bakit? Katulad ng worship kanina, sino nakaramdam ng yakap ng Diyos? Diba? Napakasarap doon sa presensya ng Panginoon. Bakit? Ano mang kabigatan ng puso natin, nalulusaw doon sa presensya ng Diyos. Ano mang alalahanin mo, nalulusaw sa presensya ng Panginoon. Ano mang intindihin mo, napapanatag yung puso mo. Bakit? Andun ka sa presensya ng Diyos. Andun ka sa piling ng iyong Ama na nakayakap sa'yo. Kaya kailangan sa buhay na to, siguraduhin natin na itong Pasko, mapaghandaan natin si Kristo sa ating mga buhay. Amen? Makakilala siya natin ang lubusan. Kung dati hindi ka nagbabasa ng Bible, next topic na lang. Amen? Halimbawa, si Ate Roma saka si Kuya Andrew, magpapasko. Pwede bang wala silang regalo sa isa't isa? Minsan pwede. Depende sa sitwasyon. Pwede ba na Pasko magkahiwalay sila? Bagong taon magkahiwalay sila? O sige, diyan ka sa inyo, dito ako sa amin. Pwede ba yon? Masaya ba yon? Siyempre hindi. Yan. Mas masarap pag magkakasama. Ganon din sa Panginoon. Mas masarap kung sa bawat sandali, kasama natin ang Diyos sa buhay na to. Amen? Yung naglalaba ka, kinakausap mo ang Diyos. Nagtitinda ka, kinakausap mo ang Diyos. Nagbebenta ka, kinakausap mo ang Diyos. Amen? Lord, paano ko ba mauubos yung itlog na to? Lord, ikaw nang bahala sa mga itlog na to. Amen? Ito ang pinakamasarap na itlog na pula. Bumili na kayo mamaya. Amen? Pinakamasarap sa isang Kristiyano yung laging kausap ang Panginoon. Kaya kailangan, sali tayo magbabad sa presensya ng Panginoon. Amen? Ano mang ginagawa mo, magpuri ka sa Panginoon. Ano mang gagawin mo, lagi mong kausapin ng Diyos. Sabi ko nga, Lord, ano bang gagawin natin sa burol ni Lolo Junior? Sabi nga, mag-tribute ka. Bakit? Kasi walang tribute ng Friday. Nawa, yung mga puso na nakarinig ng mensahe ng Diyos, sa kapanahonan niya ay mabuksan sa mensahe ng Panginoon. Number 2, magbabad sa presensya ng Panginoon. Amen? Okay. Sa isang linggo o sa isang araw, ilang minuto nabibigay mo kay Lord? 2. Okay? Mamaya mag-compute kayo. Lord, sa buhay ko, gaano ba ako katagal na nagbabad sa'yo? Bakit? The more na nadidistract ka sa bagay sa mundo, the more na nadidistract ka sa problema, mas lalo kang papahirapan ng mundo. The more na nagbababad ka sa Kanya, kahit anong dinadala mong bigat, masarap mabuhay. Celebration. Amen? Pagdiriwang. Number 3. Okay? Noong panahon ay papanganak ng Panginoong Yesus, naglakbay sila para magpa-register sa census. Amen? Saan pinanganak ang ating Panginoong Yesus? Sa letter B? Lagyan ko ng clue para hindi na. Sa Bethlehem. Amen? Pasenso sila, doon pinanganak sa isang sabsaban. Ngayon, yung pangatlong karakter na pinuntahan ng anghel. Okay? Habang sila ay nasa parang, sino yung kinatagpo ng mga anghel? Ng anghel? Yung mga pastol naman, yung mga shepherd. Amen? Sabi ng anghel, meron akong mensahe sa inyo na magdadala ng matinding kagalakan sa lahat ng tao. Ipinanganak na ang tagapagligtas. Ipinanganak na ang Kristong Panginoon. At ito ang palatandaan. Makakita kayo ng ang bata na may lampin at nasa sabsaban. Buti hindi nagtanong yung mga shepherd. Wala ba ibang sign? Wala ibang senyales? Pero alam niyo, nagalak yung puso ng mga shepherd. Bakit? Kasi, familiar sila. Sa panahon nila
At I think hanggang sa panahon natin ngayon, sa kanila, ang mga shepherd, ang mga pastol, ito yung pinakamababa sa lipunan. Isa sa pinakamababa sa lipunan. Sabi nga, nasa laylayan sila. Okay? Kaya nung narinig nila na ang tagapagligtas ay pinanganak sa isang sabsaban, makaka-relate sila. Amen? Alam nila ang sabsaban. At nung panahon na yon, pag ginamit ay swaddling clothes, sabi nga sa English, o lampin, ibig sabihin, yung pinanganak ay hindi mayaman. Yun yung palatandaan. Bakit? Halimbawa, ang Panginoong Yesus ay pinanganak sa palasyo. Makakapunta kaya sila? Why? Una-una, hindi sila makakapasok. Uy, dumi-dumi mo. May mga hayop ka pang kasama. Ew. Nakarelate sila na ang Mesiyas ay ipinanganak na katulad nila. Amen? Ibig sabihin, ang mensahe ng kaligtasan ay bukas para sa lahat. Hindi sa mga mayayaman lang. Amen? Kaya sila yung unang nakarinig ng balita na ipinanganak ang batang tagapagligtas. Amen? Kaya pumunta sila doon. Sabi nila, punta tayong Bethlehem. Sabi dyan, so they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. Sabi po sa Tagalog, nagmamadali sila. Pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose at naroon ang sanggol na kaigas sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel dito. Pangatlong reaction. Bukas yung puso mo, babad ka sa presensya ng Panginoon para may pagdiwang natin ng Kristo sa buhay natin, inaasahan ng Diyos. Number 3, we are called to share the joy of the good news. Ibahagi ang kagalakan ng mabuting balita tulad ng mga pastol. Amen? Ang isang tao nakatanggap ng mabuting balita, hindi mapipigil ang kanyang bibig para ihayag ang mensahe ng Panginoon. Amen? Kaya nais natin na ibahagi yung balita patungkol sa Panginoon. Bakit? May joy. May kagalakan pag tayo ay nag-share. Amen? Hindi mo natin sila mabigyan ng maraming pera, pero pag tinanggap nila ang Panginoon sa buhay nila, ibang kagalakan yung mararanasan nila. Amen? Diba? Tayo magpapatunay na ang buhay na may Jesus at wala kang Jesus, malungkot at masaya. Amen? Masaya pag may Panginoong Jesus, malungkot nung wala pang Jesus sa buhay natin. Amen? We need to share the good news. Ibahagi ang kagalakan. Diba? Katulad ng mga shepherd na to, nagmamadali sila sa buhay natin. Nagmamadali ba tayong ibahagi ang mabuting balita ng Panginoon? Bukas na lang? Nahihiya ako eh. Saka na lang. Okay? To celebrate Christ, we need to share the joy of the good news. Amen? Tanggihan ka man o hindi, katulad ng gagawin nating pamaskong handog, tatanggapin naman nila tayo sigurado eh. Sigurado yun. Bakit may dala ka eh? Hindi pwedeng hindi. Pasukin ka. Samantalang may pagkakataon na may bahagi yung mabuting balita ng Panginoon. Amen? Sino magiging kabahagi ng pamaskong handog natin para sa Panginoon? Amen? Sorry Lord. Sino magiging kabahagi ng pamaskong handog, yung kikilos para maghahayag ng salita ng Diyos? Amen. Hindi mo natin alam kung paano, basta ang mahalaga, kabahagi tayo dito. Amen? Kaya kung anong kaya natin, makibahagi tayo. Ibahagi natin yung kagalakan ng mabuting balita. Sabi nga dito, nung pauwi na yung mga pastol, the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Ang sabi po dyan, umalis ang mga pastol, ano yung reaction nila? Nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Amen? Ang isang puso na punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, hindi yan maaawat magbahagi ng salita ng Diyos. Amen?
sa anak nila, Brother Juan at ni Sister May, si Juliana, sinasamantala niya yung pagkakataon. Hindi ko lang alam bakit wala ngayon. Pasok. Okay, yung nababaltaan namin, di namin nakapagkwentuhan, pero yung mga kasama niya, binabahagian niya. How much more tayo? Amen? Na nilagay tayo ng Diyos sa mga posisyon. Halimbawa, katulad ni Dr. Kim, di ba? Iba't ibang conferences ang napupuntahan niya. Iba't ibang oportunidad ang gagamitin para maibahagi ang salita ng Diyos. Amen? Kaya mamaya, hanapin mo yung puso mo para sa Panginoon. Lord, sino bang gusto mong bahagian ko ng mensahe patungkol sa Pasko? Amen? So, katulad ng mga shepherd, hindi tayo dapat naaawat. Every day. Maganda siguro yun, ano? Kung ilan na lang yung araw bago magpasko, bago magbagong taon, kahit isa man lang na tao, maghanap ka ng pwede mong sharean araw-araw. Diba yung may reward kay Lord? O kay Pastora Rosie? O kay Pastora Ren? Hindi ba? What if gawin natin challenge yun? Amen? Ilang days na lang bago mag-Christmas? 11 man lang na meron kang mabagian, kapatid. Mahal ka ng Diyos. Amen? Isa kahit isa man lang. O gusto mo marami, pwede rin. Pero kahit isa man lang. Amen? Kaya ba natin yon? Challenge natin yun. Covenant natin yun kay Lord. Hindi sa amin. Amen? Challenge nyo yun. Regalo natin yun kay Lord. At pangapat, meron pang dalawang matinding karakter sa Bible na nabanggit. Sa Luke 1 at Luke 2. Luke 2. Patungkol sa reaction o ano matutunan natin? Paano ba natin may pagdiriwang si Kristo sa ating mga buhay? Merong isang tao doon, napakaganda ng kwento niya. Bakit? Ito yung tao na sobrang lapit kay Holy Spirit. Pero mo, sabi na kanya ng Holy Spirit. Kasi lahat ng ginagawa niya, guided by the Holy Spirit. Ang sarap pala ng buhay ng ganon. Na sinabi sa kanya ng Banal na Espiritu, hindi ka mamamatay na hindi mo makikita ang tagapagligtas. Pero mo, yung meron kang special message na hindi ka uuwi sa Panginoon, na hindi mo nakikita yung Mesiyas. Amen? Kaya kapag babad ka sa banal na presensya ng Panginoon, maririnig mo yung mga bagay na mensahe niya. At ang sabi dito, in Luke 2:29 to 30, ang pangalan niya ay Simeon. Amen? Kasi, papunta sila Joseph, Mary at Jesus sa Jerusalem para magpa-dedicate, ihandog ang Panginoong Yesus sa paglilinis. Okay? Sinabihan si Simeon ng Banal na Espiritu, pumunta ka rin sa templo. At dito, nasaksihan ni Simeon yung bata na tagapagligtas, batang si Jesus. Kaya ang sabi dito in Luke 2:29 to 30, Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word, for my eyes have seen your salvation. Pero mo, ang sarap pala na sa huling bahagi ng buhay mo, ganito sabihin mo, Lord, Panginoon, ngayon ay hayaan mo ang iyong alipin ay pumanaw na may kapayapaan. Ayon sa iyong salita, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Amen? Na ginanap ng Diyos yung mensahe para sa Kanya. Tinupad ng Diyos. Kaya sa number 4, nung kinarga niya ang bata, nagpahayag siya ng mensahe sa Panginoon. At number 4, we need to wait on the Lord with gladness. Maghintay sa Panginoon ng may kagalakan. Amen? Sa buhay natin, marami pa tayong hinihintay eh. Sa buhay natin, marami pa tayong pinagpe-pray. Pero tinuturuan tayo sa buhay ni Simeon, sinong dapat mong hinihintay? Kasi hindi lahat ng hinihintay ay dadalhin ka sa mabuti. Amen? Baka yung gusto mong bagay ay hindi ka pala dadalhin. Hindi pala ito ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kailangan sa buhay natin, lagi nating hintayin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Alam niyo po ba, isa sa pinakamasarap sa buhay ng isang Kristiyano ay yung panahon ng paghihintay na ayaw ng marami. Bakit? Sa panahon ng paghihintay, diyan huhubugin ni Lord yung buhay mo. Amen? Di ba, kailangan mo ng pambayad. Di pa dumarating. Anong initial reaction mo pag gaganon? Di pangangailangan ka.
Di ba? Wala ka ibang gagawin kundi lumapit sa Panginoon. Wala ibang pinakamagandang gawin kundi lumapit sa Panginoon. Pero kung sakali na kailangan mo ng pambayad at may pera ka, maaalala mo pa kaya si Lord? Amen? Kaya sa buhay natin, waiting season ay isa sa pinakamaganda dahil dyan, hinuhubog ng Diyos ang ating pananampalataya. Amen? Katulad ng tao na to, hinintay niya ang tagapagligtas. Kaya ngayon kapatid, are you willing to wait? Kasi minsan, sino dito yung katulad ko na mainipin? Gusto ko nagkukuha ko agad, gusto nagagawa ko agad. Meron bang mga mainipin dito? Kaya hirap ako sa pagluluto. Kasi hirap talaga ako sa paghihintay. Pero ang pinakamasarap pala yung turuan ka ni Lord, anak, kalma ka lang, akong bahala sa'yo. Kasi habang naghihintay ka pala, habang natutunan na pala yon, mas lumalalim yung pagkitiwala mo kay Lord. Amen? Na kung dati, nakita mo, hindi ka naman pinabayaan ng Diyos eh. Diba? Kaya, kalma lang. Diba? Wait lang. Na minsan, Lord, kailangan ko na. Sabi ng Lord, wait lang. Dahil isang araw, yung panalangin mo, tutugunin niya. Amen? Yung isang araw. Kaya nga yung pangalan ni Eliana Ray, diba? Ang ibig sabihin na Eliana, God answers. Sumasagot ang Diyos. Amen? Kaya kailangan mo tayong maghintay katulad ni Simeon. Kasi sa panahon ng paghihintay, doon hinuhubog ang ating mga karakter. Amen? Bakit? Ang tao madaling makalimot. Amen? Daling makalimot. Kaya minsan lalo hinuhubog ng Diyos yung ating paghihintay, yung ating pagkatiwala sa Kanya kasi madali tayong makalimot. Sa panahon ng pagpapala, okay ka, pero sa panahon na nangangailangan ka, lalapit ka kay Lord, sa panahon ng pagpapala, makakalimutan mo naman ulit siya. Kaya kailangan, sa buhay natin, habang tumatagal, mas lalo tayo natututong maghintay. Amen? Dahil yung kapanahonan ni Lord, iba sa kapanahonan natin. Number 5, dito na pa magtatapos. After ni Simeon, makikilala niyo naman ang isang babae ng Diyos. There was also a prophet, Anna, the daughter of Penuel, of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage, and then was a widow until she was 84. She never left the temple but worshipped night and day, fasting and praying. Coming up to them, at the very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Sa Tagalog po, naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan niya ay Ana, anak ni Phanuel at mula sa lipi ni Asher. Siya ay napakatanda na. Diba? Kaya nga pag nakikita ko si Nana Pina, diba? Kahit matanda ka na, masarap pa rin yung makita na isang tao naglilingkod sa Panginoon. Ayan, nagsisimba. Kaya nga, nawala na yung tao na lagi nakaupo doon. Hindi ikaw, kapatid nasa likod mo. Wala na sa loob, hinanap ko, wala po sa loob. Nilipat na. Nilipat na. Good morning ko sana, wala naman sa loob. Okay? Yun, 6 o'clock pa lang. Nakikita mo dun sa kanto, nag-aabang na ng jeep. Kahit baha, kahit umuulan, 6 o'clock pa lang nandun na sa jeep. Ikaw naman, alas 7 na. Alas 9 na. Pero yung tao na hirap ang maglakad Kahit hindi na siya nakahiya na maging, syempre, di madali, na binubuhat pa siya, pero kahit na hirap siya maglakad, umaga pa lang, gusto na niyang sumamba sa Panginoon. Amen? Sabi ko, Lord, inspirasyon yung tao na to. Kasi kami tong may mga maayos na paa, minsan late pa. Okay? Di ba mag-focus dun sa late? Pero maging inspirasyon natin na sa bawat sandali, katulad nito si Propeta Ana, na siya'y napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa. Biruin mo, naging asawa niya pero 7 years lang. At ngayon, 84 na taon na siyang byuda. 84 years plus 7. Ilan?
Lagi siya sa templo at araw at gabi, sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayon at pananalangin. Pero mo, inilagak na niya ang buhay niya sa templo ng Panginoon. Amen? Sa gawain, sa pagpupuri, sa pag-aayon at pananalangin. Kaya sabi doon, noong oras na yon, nandun din siya sa templo, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. May reason ba tong matanda na to para magreklamo? Pwede siya magreklamo, Lord, 7 years lang. Ngayon, mag-isa na lang ako, wala na akong kasama. Pero hindi. Tinignan niya yung mas magandang nais ng Diyos. Ngayon, mas malaya siya makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Pero mo, night and day. Araw-araw nasa templo, hindi na nga lumilisan eh. Nag-aayunan, nananalangin, nagpupuri sa Panginoon. Iyan yung isa sa mga maganda na sana maging ganun din tayo pagtagalan. Amen? Na every now and then, wala tayong ibang ginawa kundi manalangin sa Panginoon. At yung iba, katulad nitong Propeta Ana, ang reaction ng puso niya. Number 5, come into His presence. Lumapit siya kay Jose at Maria with thanksgiving. Lumapit sa kanyang presensya ng may pasasalamat. Amen? Na sa buhay na to, pakita naman natin kay Lord na nag-enjoy tayo sa buhay na to. Nagpapasalamat tayo araw-araw. Sabi nga nila, kapag daw nasanay ka na magpasalamat, umaga pa lang di ba katulad ng kasabihan natin, every gising is a blessing. Di ba? Bawat gising ay isang pagpapala. Kapag humahanap ka pala ng mga bagay na ipagpapasalamat mo, mag-a-attract yan ng mga bagay na ipagpapasalamat mo pa, dadami yan. Kabaligtaran, kapag ka ikaw ay nagreklamo, hahanap din yan ng mga bagay, mag-aaya pa yan ng mga bagay na irereklamo mo pa. Kaya sa buhay mo, anong pinupuno mo sa buhay mo? Pasasalamat o pagreklamo? Tandaan niyo po ito Sa lipi ng Israel, bago nila marating yung lupang pangako, iba-ibang lahi po yun, di ba? Iba-ibang lipi. Sa Israelites, amen, iba-ibang lipi ang binabanggit sa Bible. Meron 2 lipi doon na hindi nakarating sa lupang pangako. Biro mo, naglakbay kayo ng matagal, hindi mo pa narating yung lupang pangako mo. Papakilala ko sa inyo yung 2 lipi na to. Narinig ko lang naman to sa Bible school. Wala to sa Bible. Pero ito yung buhay nila. Ang unang lipi, Reclamites. Ano yung mga Reclamites? Mahilig magreklamo. Sa Ehipto may sibuyas, dito walang sibuyas. Doon may tubig. Dinala mo ba kami dito para pahirapin? Nauuhaw na kami. Amen? Nagutom lang, nagreklamo. Nauuhaw lang, nagreklamo. Nainitan, nagreklamo. Ayun, hindi sila nakarating sa lupang pangako. Makukulit kayo. Yung mga 20 years old, pababa na lang. Saka si Joshua, saka si Caleb, yung makakapasok. Kayo, makukulit kayo. Yung Reclamites. Amen? Kapag hindi ka marunong mag-appreciate ng biyaya mo at ito, laging reklamo yung lumalabas, delikado kapatid. Bakit? Baka hindi mo makuha yung lupang pangako mo. Amen? Hindi mo ma-enjoy yung buhay. Bakit? Lagi ka nagreklamo, lagi ka naghahanap. Sabi nga nila, ang pagreklamo, nakakasagad, nakakadrain, nakakapagod. Amen? Kaya tanongin mo sa buhay mo, anong lipi ka? Reclamites ka ba? Umaga pa lang, may reklamo ka na. Pagharap mo sa asawa mo, Lord, ito na naman. Pagharap mo sa mga anak mo, ito pa. Umaga pa lang, puno ka na agad ng Reclamites ka ba? May isa pang lipi. Mag-anak ng Reclamites. Angalites. Si mga Angalites. Mahilig umangal. Moses, ayoko na dito. Balik na kami Egypt. Diba? Yan yung Nasa gift yan ng may... Dito yata dito ba mga Armalites? Dito yan dito. Si CJ, Armalites din daw, sabi ni Toto.
Si Rosel, Armalites? Dati. Ayun, at least nakalaya ka na. Oh, Israelites, ano ka na, ampon ka ng Israelites. Amen? Pag mga angelites ka, yung mahilig, lagi ka lang nakakontra, lagi ka lang nakaangal, hindi mo enjoy yung buhay. Diba? Oy, tagal naman ng preaching. Antok na ako, gutom na ako. Lagi ka lang may inaangal sa buhay. Hindi mo ma-enjoy ang buhay. Hindi mo makikita yung ganda ng gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya maging maingat kayo doon sa reclamites at angelites. Muli, baka sa dami kong tinuro, ito lang maalala. Kaya ayaw kong gamitin eh. Baka ito lang maalala. Nung second Sunday, anong naalala nyo? Yung reclamites at angelites. Hindi na si Jesus, hindi na yung Kristo. Pero honestly speaking, mas ma-enjoy mo pala ang buhay. Isa sa mga natutunan ko, yung pigilan to na magreklamo. Nakakaramdam ako ng reklamo pa konti-konti. Pero, natutunan kong pigilan na huwag lumabas. Huwag ko na i-entertain. Diba? Marami tayong pwedeng ireklamo, amen? Pero hindi yung dahilan para magreklamo tayo. Mas maraming dahilan para magpasalamat sa Diyos. Amen? Kasi pag nagreklamo ka, nakatingin ka, binubulungan kayo ng kaaway. Pero pag nagpapasalamat ka, si Lord ang kausap mo. Amen? Kaya iwasan natin maging reclamites at angelites. Hindi armalites, hindi kasama. Tatlo na yung DP at tatlong lahi na. Kaya lang kasi, sa Israel, wala namang armalites dun eh. Hindi na record. Wala yung lahi ni May. Lahi ni May. Dati lang yun, naririnig ko pa yan. Impid! Ngayon, wala na. Hinihinaan na. Tatanong niya, nandiyan ba si pastor? Magsa-census muna yan. Okay, so, unahin natin yung buhay natin. Kung last year, ang dami nating reklamo kay Lord, Lord, wala kang ganito, Lord, wala kang ganon. Ngayong year na to, 24, mag-pray kayo, Lord, nagpapasalamat ako, buhay pa kami. Lord, nagpapasalamat ako, may kakainin pa kami, Lord. Papasalamat ako, kasama ko yung pamilya ko, Lord. Papasalamat ako, ligtas kami, Lord. Kunin yun ang pagpapasalamat ang inyong buhay. Amen? Dahil ito yung nais ng Diyos. Kaya recap na tayo, wala dyan yung reclamites, saka armalites, saka angelites. Lord, sorry, delikado. Baka wala natandaan. So, tandaan natin, ang Christmas, saan nagsisimula? Ito yung pinakamahalaga. Una, ihanda natin yung puso natin sa pagdiriwang, sa pagsasaya, sa pagpupuri sa Panginoon. Amen? Na pag may Kristo ka sa buhay mo, tandaan mo, lagi mo isipin, may magandang gagawin ng Diyos sa buhay ko. Ano ulit iisipin? May magandang gagawin ng Diyos sa buhay ko at may magandang gagawin ako para kay Lord. Amen? Bukas mo yun sa ganun. May problema ako, Lord, may magandang gagawin ng Diyos sa buhay ko. May problema ka sa anak mo, may magandang gagawin ng Diyos sa buhay ko at may gagawin ako para sa Panginoon. Dahil pangalawa, magbabad ka sa presensya ng Panginoon. Ano man yung pagod, ano man yung hirap, sa presensya ng Diyos, mawawala yan sa yakap. Di ba sino yun dito, pag nakaramdam ka ng yakap ng mahal mo, nawawala yung pagod. Ngayon, kaya sa mag-asawa, kailangan, meron pa rin love talaga. Meron pa rin pagmamahala, nararamdaman. Kasi ayon sa studies, malaking nagagawa ng yakap. Okay? Number 3, sa mga kabataan, dito para sa inyo. Ayan, yung mga magulang nyo, yakapin nyo. Number 3, share the joy of the good news. May gagawin tayo para sa Panginoon. Ibahagi mo yung kagalakan ng mabuting balita. Huwag mong hayaan na ikaw lang masaya. Amen? Mamaya, sino yung sasharan mo? Simula na mamaya yung challenge. Lagay mo, challenge accepted. Lord, regalo ko to para sa'yo. Yung lalagay yan sa puso mo. Iba't ibang kaparaanan, bahala na kang dumiskarte. Paano niya may share yung good news? Amen? Pangapat, wait on the Lord with gladness. Hindi mo man maunawaan, pero lagi kang maghintay sa gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Nang may kagalakan. Bakit? May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Balik ka pa rin doon. Kasama ko si Lord. Dahil number 5,
come into His presence with thanksgiving, pasasalamat. Hindi ko na babanggitin yung dalawa, yung tatlo. Okay? Lagi tayo magpasalamat. Punuin natin ang buhay na to ng pasasalamat sa Panginoon. Dahil tandaan natin, ang may birthday sa Christmas, hindi tayo. Nakiki-birthday tayo. Pero dapat, anong gusto mo, Lord? Gagawin ko. Si-celebrate ko yung birthday mo. Kaya ang sabi po dito, sa Tagalog na lang, sa Luke 1:68-69, purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ni David na kanyang lingkod. Amen? May magandang balita, may nagdala ng magandang balita. At ang pinakamagandang regalo sa Pasko ay si Kristo sa buhay natin. Amen? Siya ang regalo ng Diyos sa atin. Siya yung pinakamagandang regalo. Kaya sa sandaling ito, anong plano natin para kay Lord? Anong gagawin mo para kay Lord? Amen? Dahil nais niya na ang buhay mo maging isang pagdiriwang, celebration. Dahil may Kristo ka sa puso mo. So may natutunan po ba tayo ngayong umaga na to? Palakpakan po natin ng Diyos na buhay at